You can blow out the candle, but you can blow out the fire. Once the flame begins to catch, the wind will blow it higher. Holy, 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 God the Almighty. Early in the morning we praise your majesty. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 saints adore you truly, casting down their golden crowns around the grassy sea. Cherubim and seraphim bow before you only. From the beginning, God eternal. Holy, 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 though we know but dimly, though the eyes of humankind your glory may not see, you alone are holy, you alone are worthy, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 God the Almighty, all your earth shall praise your name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Tayo po'y manalangin. O Diyos na aming Ama, aming magulang, kami po ay sama-sama nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito. Marapatin mo po kami at pakalinisin mo po ang aming mga puso at kaisipan at ang inyong banal na diwa ang manguna sa amin upang kaming lahat ay maging karapat-dapat sa aming pananambahan. Sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming hiling. Amen. Maligayang pagsamba sa sambahan ng Diyos. Sama-sama nating papurihan ng Diyos. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid at panauhin. Narito po ang mga birthday celebrants ngayon January. January 5, Jake Marshall Manalo. January 6, Christine Claire Quasay. January 7, Roberto Panganiban, Emmanuel Ramos. January 8, Cesario Lacaba, Gina John Lumanglas. January 9, Maria Emmy Hega, Ann Grace Rial, Ligia Pasno, Angelina Evereta, Joselito Mabalot. January 10, Sebastian Quiñones, Crystal Klein Mendoza, Joel Ebra, at Reggie Sunga. January 11, Rhea Aguilar, Rolly Manguera, Jose Brinyosa. Happy wedding! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy wedding anniversary din po
January 5, Ariel and Antoinette Pasno. January 7, Resty and Yolanda Plata. Rolando and Lolita Sunga. January 8, Arnold and Lilibet De Maano. January 9, Reverend Sammy and Gloria Samonte. Alanito and Sonia Antes. January 11, Michael and Imelda Neufeitu. Ang mga bulaklak ay handog ng kapatid Iska Plata para sa pag-alaala sa buhay nina kapatid Margarito Plata at Rufina Cometa. Gayun din po, patuloy po ang pagsambat, paglilingkod sa araw ng ating Panginoon, 7:30 po, yun po yung ating paaralang lingguhan. Ang January po ay Epiphany season. Bali, ito po yung mga gawain natin ngayong January. January 5, New Year Service and Holy Communion Sunday. January 6, Epiphany of the Lord. January 7, Visitation with the Elders. January 8, Midweek Prayer and Praise Service, 5:30 p.m. po. January 9, UCCP Hope Educational Field Trip. January 10, Home Bible Study at Garcia Residence, 6 p.m. po. January 11, Christian Young Adult Fellowship, Health Activity at 6 a.m. CROs are invited. January 12 po, first Sunday after Epiphany, Prayer for Christian Unity. Sunday speaker po natin ay si Pastor Aid Emelita Linga. Reverend Ino at Vietnam for a wedding ceremony. Whisper speaker po natin ay si lay leader ni Casio Aranas. Mission and Evangelism Ministry. Sunday school po sa RR Station. Sunday morning prayer warriors po every Sunday. Every morning, evening at Batangas City. Kupang Sunday service. Kupang Midweek prayer every second Thursday. Kupang Family Bible every 4th Thursday, Kupang Mission Ministry every Saturday, Tinga Sunday School Extension every Saturday, Kalumpang Family Bible Study every 2nd and 4th Saturday. Magandang hapon po sa ating lahat. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, magandang hapon at Happy New Year. Maligayang bagong taon po sa bawat isa sa atin. Patuloy po nating wine-welcome yung pong ating mga kapatid na narito po sa loob ng ating bahay dalanginan. So welcome pong muli sa loob ng isang taon nagdaan. Ngayon tayo magsisimula para sa bagong taon na tuwing linggo tayo ay naririto. Wine-welcome din po natin yung mga nasa sa labas na kung saan ay patuloy na kikinig sa atin sa pamamagitan ng ating trompa. Ganon din po, wine-welcome din po natin ang patuloy na nanunood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating internet, ang ating Ustream Live. So welcome po sa bawat isa sa atin. Para meron akong nakitang bagong muka, yung katabi na Nanay Haning, sa kaliwa. Pwede mo bang tumayo? Sabihin ang pangalan. TJ, welcome sa UCCP Batangas City. Kasama mo? Kasama pala. Sino ba po? Yun, tinuturo. Tayo po at pakisabi ng pangalan. Yan po ang mic. Yan. Ako po si Angela Veronica Zaras. Welcome po, Ate Veronica, sa UCCP Batangas City. Meron pa po ba? Wala na po. So welcome po sa bawat isa sa atin. Meron lamang po akong nais ibalita na ang atin pong kapatid na Tatay Erning o Ernesto Ruelos ay sumakabilang buhay na po. So, yung pong kalalakihan natin ito, yung laging may bike, may dalang bike, pagka tuwing umaga, lagi po yan kasama sa mga activity ng district, nakakasama yan ng Kuya Jojo at saka ng Tatay Naning, na ngayon po ay naroroon sa kanilang tahanan
Mamaya po ay may pananambahan, pero dahil po yung pamilya nila ay ecumenical ang mga kalalagayan, ibig sabihin nung una pong gabi ay ang Victory ang siyang nag-service. Mamaya po ay ang Metodista. Bukas po tayo, 6:30 ng gabi. So alas 6 po ay inaanyayahan ko po kayong samahan ng inyong lingkod, lalo tigit ang ating po mga kalalakihan. At sa kinabukasan po, araw ng Martes, wala pala ang pong oras at wala pang tawag, atin pong ihahatid siya sa huling hantungan. Ano po, hindi ko na natatandaan ninyo, yung ating kapatid na Tatay Erning. So atin po siyang isama sa ating mga panalangin. Kung wala na po tayong balita, mula po sa sulat ni Juan, chapter 10, verses 8 to 10, sinabi ni Jesus, "Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng isang pastulan. Naparito ako upang kayo magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Sa pamamagitan niyan, mga magulang ko at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano ang mga bata sa nakakatanda. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkakalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo.
At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Narito tayo upang sambahin ang Diyos na nag-alay sa atin ng pagbabago at kalayaan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Papurihan natin ang Panginoon. O Diyos naming namalaging tapat ka, hindi nagbabago sa tuwi-tuwi na namamalagi ang awan pagsinta. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Taganitag ulan at sa tag-araw, buwan, araw at bituin kumikinang. Nag-aawitan na may kasayahan. Katapatan mo, Diyos, ay tunay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat. Araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Tayo po ay manalangin. Tunay na ang iyong katapatan, o aming Panginoon, ay patuloy naming nararamdaman. Kaya lamang tunay na kami na iyong mga anak ay paminsan-minsan ay hindi nagiging tapat sa iyo. Kaya naman kami po ay lumalapit ngayon, o aming Panginoon, upang sabihin sa iyo ang mga salitang salamat at patawad, dahilan sa ikaw ang aming Panginoon ng buhay at kasaysayan. Sa gabing ito, aming Panginoon, minsan pa kami na iyong mga anak ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Ikaw ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Kami, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sapagkat sa gabing ito minsan pa nakasama namin ang aming mga kapamilya o aming Panginoon. Lalo tigit yung aming mga kasama sa aming pananambahang ginagawa, ang aming mga kapatid o aming Panginoon, upang sama-sama kaming umawit, magnilay, manalangin, at higit sa lahat ay makisalo sa iyong hapagkainan. Sapagkat ito, dakilang Diyos, ang pagkakataon upang sabihin namin sa iyo na maraming salamat at isang bagong taon ang siyang tunay na maranasan ng lahat. O Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Patuloy po naming ipinagpapasalamat at idinadalangin ang aming pong iglesia na kung saan ang konsilyo at kaaniban o aming Panginoon ay patuloy mong hawakan, subaybayan, para po sa aming mga gawain o aming Panginoon, na kami din naman ang siyang gumawa at gagawa at magsisilbing inspirasyon ng iba para makadalo sa mga gawain o aming Panginoon. Gayon din, o aming Panginoon, patuloy naming idinadalangin, hindi lamang ang aming simbahan, lalo tigit ang aming pong paaralan. Bukas po ay simula na naman ng pagpasok ng mga bata at mga guro, hindi lamang dito sa Hope Christian School, lalo tigit, o aming Panginoon, sa buong bansa na kung saan ang kapahayagan ng pag-aaral dakilang Diyos sa pamamagitan ng mga guro ay muling mararanasan ng mga maliliit na mga bata at kabataan. Samahan niyo po sila, o aming Panginoon. Patuloy din pong naming idinadalangin, o aming Panginoon, ang kabuuan ng aming simbahan, lalo tigit sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, o aming Panginoon, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalataya na patuloy na sumusunod sa iyo. Dalangin namin, dakilang Diyos, na ang bagong taong ito, 2014, ay katibayan ng mga pagpapala at pagsunod, lalo tigit sa iyo lamang. Dinadalangin din namin, dakilang Diyos, ang aming lugar, ang aming bayan, ang aming bansa, ang buong mundo. Inaasahan po namin na ang katahimikan o ang kapayapaan, ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, ang patuloy naming maranasan, o aming Panginoon, bilang iyong sambahayan o bilang iyong bansa, dakilang Diyos, na patuloy mong nilulukuban, o aming Panginoon. Nakikita niyo po, dakilang Diyos, ang iyong mga anak, patuloy na nananalangin, at alam po namin, dakilang Diyos, na sa bawat patlang ng kani-kanilang mga panalangin, patuloy kang doon bumubulong, patuloy kang doon tumutugon. Muli, dakilang Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan at patuloy naming aasahan ang walang humpay mong paggabay. Hindi lamang sa aming pagsamba, lalo tigit sa aming mga pagdilingkod. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mo umaakbay, ang pag-asa at lakas ay sumisilang. Ang lahat ng ito'y kaloob lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matandang Tipan, Jeremias chapter 31, verses 7 to 14. Babasahin po natin ito ng tugunan. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa.
Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhi, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal na tubig, pararaanin ko sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ay aking panganay. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalan ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ni Yahweh si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion. Tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ni Yahweh, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halamang dinidilig, hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ng kanilang kalungkutan. Sabay-sabay po tayo. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ng mga saserdote. Mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinamamalas. Ito ang sabi ni Yahweh. Pagpalain nawa ang pagkabasa at pagkarinig ng banal na salita ng Diyos. Ang ama'y papurihan at ang anak at ng Espiritu, buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. Ang mabuting balita ayon po sa pahayag, chapter 21, verses 1 to 5. Na ganito po ang inyong mapapakinggan at masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Makapipiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papupurihan niya ang kanyang mga luha, wala na ang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, ngayon binabago ko ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan mo at totoo ang mga salitang ito. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkaring ng bahaging ito ng banal na kasulatan. Magandang gabi po sa ating lahat.
Ako'y naghihintay ng lalabas doon sa booth para may kakanta na wala. Tunay na ang ating Panginoong Jesucristo, nadarama natin sa mga oras na ito. Dahil ngayon po ay a better year, dahil 2040 na. Ito po ay taon ng ano? Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Sorry po sa word. Kahayupan ng ating nasa isip. Year of the Lord, syempre. Bawat taon ay taon ng ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Ano po? Yun po yung sa mga Chinese lang yata, ng mga may kabayo, may kung ano-ano pa. Ano po? Yung nga sinasabi nating tungkol sa hayop ang pinag-uusapan. Pero, sa anumang mga bagay o taon ang pag-uusapan, ito ay year of the Lord. 2014 hanggang sa mga sumusunod na mga taon. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na aming magulang, salamat po sa mga biyaya na iyong ibinibigay sa amin, sa kabila ng hindi namin pagtalima sa iyong mga katuruan. Salamat po sa patuloy na pagtitiwala mo sa amin, sa kabila ng ilang ulit na ikaw ay nabigo. Sa kabila ng di matapos-tapos na mga pangako, patuloy kang nakikipagtipan sa amin. Nawa po sa bagong taong ito, 2014, tulungan mo kami na maisapamuhay ang iyong mga katuruan. Nang sa gayon, ang bagong buhay na natagpuan kay Kristo ay patuloy na magliwanag, lalo tigit sa isang magandang gabi na hatid ng bagong taon para sa lahat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga magulang ko't mga kapatid, sa sambahayan ng Diyos, kumusta po kayo? Kumusta po ang bagong taon? Lalo tigit, ika nga, sa pagsalubong ng bagong taon, medyo nabalot ng ingay ang ating kapaligiran. Mula sa iba't ibang klase ng paputok, at ang dilim ay nabalot ng liwanag na ating nasaksihan. May ingay ding narinig mula sa ating mga kaldero at kasirola. Masyado po bang naging pingkot? Hindi naman. Kasi atin itong pinag-uuntog pagkabagong taon. Yung mga tago-tago nating barya o yung coins ay muli na naman nating kinalog. Nagkaroon ng iba ng sayawan sa saliw ng tugtuging hoops, kiri hoops, kiri hoops. Device ganda. Alam niyo po ba yun? Kaninang umaga may sumagot, gusto daw nila ay yung little bossing. O yung sa naunang panahon ng ating mga ina ng tahanan, itama niyo po ako, kung ako'y tama, kung ako'y mali, pamilya ay may suot na damit na bilugan ang design o pahaba. Ngayon yata hindi na masyadong uso. Ang uso daw ngayon kulay at kulay green daw ngayon. Tama po ba ako? Sana hindi green ang isip, green lang ang damit. Ano po? At higit sa lahat, napapag-usapan na rin ang unang panahon, ang maliliit na mga nilalang na mababa kaysa sa akin ay tumalon po ba? Yun daw pong pagtalon pataas ay siya ring bilis ng pagbaba, kaya lahat ay bumababa ang height. Yun daw po yun. Dahil mataas eh. Ginagawa po ba ninyo ang aking mga nabanggit? Pagkatapos ng kaingayan sa kapaligiran,
sama-sama tayong nanalangin ang buong pamilya para sa isang masaganat, mabiyayang bagong taon. Tayo'y nagsalo-salo sa biyaya na bigay ng Diyos ang masaganang pagkain. Isang Happy New Year Sunday service sa inyong lahat para sa pagsalubong ng bagong taon 2014 upang tayo'y patuloy na pagpalain. God is light all the time. Ano po ang mabuting balita? The good news ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito, mga magulang ko at mga kapatid, kay Kristo. Ang pagsulubong ng bagong taon 2014 sa pamamagitan ng ating ginagawang pananambahan ay may titulong Bagong Langit, Bagong Lupa. Bagong Langit, Bagong Lupa. Alam niyo po, ang pagwakas na layunin at hangarin ng pananampalataya sa Batang Tipan ay isang bago, binago, at tinubos na sanglibutan. Ulitin ko po, bago, binago, at tinubos na sanlibutan. Siyempre pa, dahil ang ating Panginoong Jesucristo, gusto niya ay isang bagong langit at isang bagong lupa ang kanyang dadatnan, ang kanyang titirhan kasama ng bawat isa sa atin. Kung saan, sabi ko nga, mananahan si Kristo kasama ang kanyang bayan at ang kanyang katuwiran ay mananahan sa banal na kaganapan upang maalis ang lahat ng bahid ng kasalanan, magkakaroon ng pagwasak sa sanglibutan, mga bituin at ang buong kalawakan. Mayayanig ang langit at lupa at mawawalang parang usok. Madudurog ang mga bituin at masisira ang mga elemento nito. Ang bagong mundo o ang bagong mundo ay magiging tahanan ng Diyos at ng mga tao. Ang lahat ng mga naligtas ay magkakaroon ng mga katawang katulad ng kay Kristo, nang siya o si Jesus ay muling nabuhay. Mga katawang tunay, nakikita at nasasalat, ngunit hindi nasisira at walang kamatayan. Ito ang bagong langit at bagong lupa. Mayroon ng bagong Jerusalem sa langit, hindi magtatagal at ito'y bababa sa daigdig bilang lungsod ng Diyos o bilang lungsod ng Diyos. Kung saan ang paghihintay o ang naghihintay sina Abraham at ang lahat ng tapat o naging tapat sa Diyos, at kung saan ay siya rin mismo ang nagplano at nagtatag nito. Ang bagong lupa ay magiging punong-puno ng himpilan ng Diyos at siya'y mananatili sa kanyang bayan magpakailanman. Ang mga bunga ng kasalanan tulad ng pighati, pasakit, kalungkutan at kamatayan ay mawawala na magpakailanman. Sapagkat ang masasamang bagay sa unang langit at lupa'y tuluyan ng mawawala. Ang mga mananampalataya, bagamat maalaala ang mga karapat-dapat, aalalahanin ay tiyak na makakalimutan din ang dahilan ng kanilang mga pighati. Mga kapatid, ang mga nagugumaypay sa wikang Grego ay Nikon, ay yung dahil sa kagandahang loob ng Diyos na tinanggap niya sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus
ay nakaranas sa muling kapanganakan at nananatiling matagumpay laban sa kasamaan. Napaliligiran man ito ng matinding pagsalungat at paghihimagsik. Ang mga namumungay hindi kailanman aayon sa takbo ng sanglibutan. Ang nakikinig at tumatalima, sila sa sinasabi sa nananalig ng tapat kay Kristo, hanggang wakas ay magiging tapat sa Kanya. Mga kapatid, mismo ang ating Panginoon ang siyang nagpapahayag kung sino ang magmamana ng mga pagpapalang matatagpuan sa bagong langit at bagong lupa. Yoong mga taimtim na nagtiis bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ang ating mga nagawa noong nakaraang taon na di maganda ay nais nating kalimutan at baguhin. Kaya nga tayo nagsunog ng mga kapirasong papel noong New Year's Eve service, sapagkat iyon ang gusto nating baguhin. Iiwanan natin ito para sa pagsalubong ng bagong taon, sapagkat ito'y labag sa kautusan ng Panginoon. Ngayon, tayo'y makikisalo sa hapagkainan, ang dulang ng ating Panginoong Diyos sa isang bagong simula para sa bagong taon, upang patuloy na makasalo siya sa bagong taong kay ganda, na puno ng pag-asa at pagtitiwala ng bawat isa. Sapagkat tinawag siya, si Jesus ng Diyos, na may ipinangako sa Kanya, katulad ng pangako niya sa atin. Handa siyang ipagkatiwala ang hinaharap sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon sa hinaharap at paghakbang na may pananampalataya sa pagpasok natin sa bagong taon, naway magbigay ng kasabikan sa paghihintay sa haharapin ng panalangin tulad ng sinasabi ng mga mananampalataya. Ang sabi sa panalangin, O Panginoon na tumatawag sa amin na iyong mga tagapaglingkod, na humayo maglingkod sa kanyang mga anak. Di alam ang magiging wakas ni mga panganib na susuungin. Bigyan ng tiwala na may katapangan, di alam ang kapahayagan. Ngunit ang makapangyarihan mong kamay ang mangunguna at pag-ibig mo ang panghahawakan. Ito ang nais sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Na bagamat Diyos ay nagkatawang tao, isinilang sa kalagitnaan upang ipakita ang isang bagong langit at bagong lupa na siya ay kasama at kapiling. Muli po, isang maligayang bagong taon sa lahat. Happy New Year, pagpapalay sumaating lahat. Amen, amen, at amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating awitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya bilang paghahanda sa pakikisalo sa pagkainan ng ating Panginoong Hesukristo. Kakaisa ng bagong tunay, mayroong narin ang layuning banal. Kilos susisipin sa kaharian ng Diyos. Ating alalahanin, pamalang panahari,
iglesia nagkakaisa at nababagong tunay. Mayroong pananalig at layuning banal. Kilos ang sisibig sa kaharian ng Diyos. Ang mga pangitain ng nauna sa atin, ating muling apuin, kapwa ay linapin. Banal na kaloob ay sundin, panghari ay hanapin. Ang iglesyang nagkakaisa at nagbabagong tunay. Mayroong pananalig at layuning banal. Kilos sisibig sa kaharian ng Diyos. Magtipon-tipon tayo ang nasaksi ni Kristo. Mag-iwan ng landasin upang ito'y sundin. Ang maalab na pananalig, kapahayag ay pag-ibig. Ang iglesia Nagkakaisa at nagbabagong tunay. Mayroong pananalig at layuning banal. Kilos sisibig sa kaharian ng Mga magulang ko't mga kapatid, sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakilanman ng sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibinibigay ko sa kabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman." Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa sa bagong taong ito, kami po ay makikisalo sa iyong hapagkainan, na kung saan andito po sa aming kalagitnaan ang simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, na kung saan, o aming Panginoon, hiling namin na inyo po itong pagpalain, bendisyonan, o aming Panginoon, upang sa aming pagtanggap ang kalakasan, ang pagpapagaling, lalo tigit ang patuloy mong pakikipisan, ang siyang maranasan ng lahat. Muli, dakilang Diyos, marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Mga magulang ko't mga kapatid, mula pa rin po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang ating Panginoong Kristo kasama ng kanyang mga alagad sa kanilang buong maghapon at gabi na paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita, ng pagpapagaling at pagpapakain. Nung dapit hapon na, ang ating Panginoong Kristo kasama ng kanyang mga alagad nagkaroon ng isang pagsasalo-salo. Dinampot ni Jesus ang tinapay. Matapos makapagpasalamat, kanya itong pinagpira-piraso. Ibinahagi, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking katawan na inialay at inihandog para sa inyo. Kunin ninyo, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Matapos makapaghapunan ng ating Panginoon Kristo, 10 ng kanyang mga alagad, dinampot naman niya ang saro. Muli siyang nagpasalamat, ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang saro ng aking mabuting balita, dugo na nabubo dahil sa inyo. Kunin ninyo, inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom sa saro ng ating Panginoon Kristo, patuloy nating isinasabuhay ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, at ang muli niyang pagparito." Mga magulang ko at mga kapatid, tanggapin po natin na may kaluguran ang biyaya ng buhay.
Mga magulang at mga kapatid, ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon Kristo, atin pong tanggapin na may pagpapasalamat at mayroong kaluhuran. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan sapagkat Ngayon naman mga magulang at mga kapatid, nagkapit po natin na mayroong kaluguran ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. matapat dahil sa